Kaya mga kapatid, ang mga pagluhod, ang mga pagyuko, ay wag po nating titignan na patungo sa mga ribulto lang at imahen. No. It is a sign of worship to God and respect to the saints. Tandaan po natin, ang simbahan malinaw sa kanyang pagtuturo. Worship is due to God alone, and respect is due to each one of us, especially to our brothers and sisters who are holy, who we consider as saints. Dahil sila ay mga bayani natin sa pananampalataya, mga ehemplo natin ng pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ito ay kailangang maging malinaw sa atin na mga mananampalataya para alam natin papaano natin sasabihin at sasagutin ang paratang ng iba. Okay. Now, as regard naman doon sa sinabi ng atin pong texter, tingnan mo nga, Father, kapag sila nagdarasal, sinong nakikita nila? Ang mga mukha ng mga nagsasalita lang sa harap. They don't have any image, no? Precisely po, tama, no? Ang sinasabi po sa atin itong mga images na ito they point us to the reality of God. They point us to the reality of the holy. At kapag nagdarasal tayo, nakikita natin na ang ating pagdarasal nakakarating sa Diyos at nakakarating sa mga kinakausap nating mga banal. Na ang representasyon dito sa atin ay sa pamamagitan ng mga imahen na nasa ating mga simbahan at mga tahanan sa ating mga altar. Kaya nga sabi ni Martin Luther na siyang nagpanguna ng Reformation, ano nga ba talaga yung kaibahan na magkaroon tayo ng ribulto o imahen ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa ating harapan, kaysa magkaroon tayo ng imahen ng ating Diyos sa ating isip lang? Tanong ko po, sa mga pumupukol sa atin ng panghuhusga patungkol sa ating paggamit sa mga imahen at ribulto, kayo po ba kung nagdarasal totally blank yung nasa isip ninyo? Kayo po ba, kapag kayo ay nakikipag-usap sa Diyos, totally blank po ba ang nasa imahinasyon ninyo? Wala pong nasa imahinasyon ninyo? Please be honest. O meron na nakikita ninyo kapag kayo nagdarasal, kinakausap ninyo ang Diyos? At ano ang imahen ng Diyos sa isip ninyo? Di ba? Ngayon, ano ngayon ang kaibahan? Sabi ni Martin Luther. Martin Luther na po ang nagsabi, ng pagkakaroon ng imahen na nakikita ng iyong mga mata sa imahen na nakikita ng mata ng iyong imahinasyon. Wala. Kaya tama po yung sinasabi din ng atin pong texter. When you worship God, when you go and pray, it should include all your faculties. Yes, we pray with our eyes closed, but we can also pray with our eyes open to see the images of God. Of course, yung images ng Diyos na ito, hindi lamang po yung tinatawag po nating ribulto. Kung hindi, yung iba't ibang mga bagay na nasa paligid na nakikita natin ng Diyos sa kanila. Napapaalalahanan tayo patungkol sa Diyos sa kanila. Kaya nga, napakalaki ng kaibahan ng salitang image sa idol. Okay? Ang idol, yun yung ipinagbabawal ng first commandment. Kasi yan yung mga Diyos-Diyosan. Yan na yun. Wala nang iba. Sa Kanya mo na ikinakapit. Sa Kanya mo na idinidikit ang iyong pag-asa. Sa ribulto na yan. Sa imahin na yan. At hindi sa inirirepresenta niya. Yun yung idol. No? Pero ang image, hindi. They represent a transcendent reality. No? They represent a transcendent reality. Kaya nga, kailangan na maging
ano ba ito, maging maalam, no? Ang mga Kristiyano Katolik sa mga terminolohiya na yan, ano? Para nang sa gayon, pag sinabi talaga natin, tignan natin ng mabuti kung papaano natin ipapaliwanag sa kanila. Hindi din naman natin sila na nahuhusgahan. Okay? Kung hindi, mas na ipaparating natin sa kanila kung ano nga ba talaga ang ating pinaniniwalaan. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Okay. May additional na mensahe dito, no? From 2690. I mean, if sa mga ministro lamang sila nakafocus at nakikinig na hindi man lang sila pwedeng makapag-suggest, maka-open up tungkol sa faith, etc. Ayan, kapag election, black voting ang umiiral sa kanilang kalakarang pampolitiko. No, sad to say this, salamat Father. And I agree, Father Ray, no? Tama po kayo, tutulad ng iba namang, okay. So sa iba namang reaction ito. Okay? Okay, so ito po ay sa iba naman na mga faith believers, okay? Tama po kayo, no? Tulad po ng ibang members ng Islamic faith, no? Kung sa pagsamba ng iba sa kanila na lumuluhod at sumusubsob sila ng mga ilang daang beses, kung patuloy naman ang iba na members na nananakit at kumikitil ng buhay sa ngalan ng kanilang relihiyon, yan ay walang kadisposisyon, wala sa tamang kalagayan ng pangunawa. Ganon din naman sa atin, ibang mga Katoliko. Hindi po porket may regular novena, debosyon tayo o regular na naninilbihan sa simbahan o sa Catholic offices, etc. At kung walang disposisyon, wala naman sa puso ang ginagawa. Di kinakikita ng mabuting asa ng iba sa atin. May kakulangan pa rin tayo sa binabanggit na tunay na pagsamba. Okay, this is regarding naman sa disposition of the heart. Okay? So disposition of the heart. Gaano man kapayos ang atin pong ginagawa externally, katulad nga ng nabanggit yung mga ibang kapatid po nating mga Muslim, ilang beses man sila yumuko, pero kung walang disposition of the heart, wala din naman po itong saysay. Ganyan din po sa atin ng mga Kristiyano Katoliko, ilang beses man tayong magsimba, ilang beses man tayong magnovena, ilang beses man tayong magrosaryo sa buong maghapon, Kung wala naman yung tamang disposisyon ng atin pong puso, wala din naman itong saysay. Okay? Dahil nga, ang pinakamahalaga ay makita sa atin pong puso ay ang atin pong pag-ibig sa atin pong Panginoon. Yan. From 3849, good day po Father Raymond. Ayon po sa tinutukoy nyo about baptism, about po sa mga patuloy na ginagawa ng suspendidong pari, pagbibinyag, valid po ba yon? Gayon, tinanggalan na siya ng faculties at ministries, which is illicit na po ayon sa paliwanag nyo sa nakaraan. Ayon po sa mga magulang na binibinyagan niya, siya raw po ang parish priest, kaya valid po yon. Joey po ito. Maraming salamat, Joey. Ayon nga sa sinasabi natin, valid pa rin ito. Hindi naman nakadepende doon sa sino ang nagbibinyag para sa validity ng binyag. Kasi sa pananampalataya natin sa binyag, balik po tayo sa sakramento ng binyag, ang validity ay nakabatay lamang doon sa tatlo na mga bagay na nga nabanggit na nga po natin kanina. Ngayon, kung inyo pong mamarapatin, sino po ang maaaring magbinyag? Okay? Tandaan po natin, ang ordinary minister ng binyag ay ang obispo, ang pari, ang diakono. Okay? Sila po ang mga ordinary ministers ng binyag. Pero, pwede rin pong magbigay ng valid baptism kahit hindi po naordinahan.
katulad ng mga relihiyoso o ng laiko in cases of emergency. Kahit po hindi Kristiyano, basta't nasa intensyon niya, nabibinyagan niya ito dahil ito ay kabilang sa pamilyang Kristiyano at dapat siya'y mapabilang sa simbahan ni Kristo. At bibinyagan niya ayon dun sa 3 na mga nabanggit natin kanina. Valid pa rin po ang binyag. Kaya yung ginagawa po ng pagbibinyag ng isang suspendidong pari sa inyo pong lugar, valid pa rin. Valid pa rin yun. No? Illicit nga lang. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, illegal. Kasi nga, suspendido na siya. Wala na siyang faculty to perform ministry. Pero, anumang gawin niya na sakramento, bilang isang naordinahan na, nasa sa kanya pa rin yung kapangyarihan na gawin ito. At valid pa rin ang gagawin niyang mga sakramento. Only that, illicit nga lang. No? Illegal. So, alam po ninyo kasi sa ating simbahan, ang validity ng mga sakramento hindi naman po para sa kapakanan ng ministro. Ito po ay sa kapakanan ng mga kaluluwa na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga kahit na siya ay illegal o illicit na gumagawa ng mga ministeryo na para lamang sa mga pari na kinikilala ng ating simbahan, dahil nga wala naman silang suspension or kahit na anumang punishment na nakapataw sa kanila, valid pa rin ang kanilang mga ginagawa. Okay? Or, let me say, sa ganitong pamamaraan. Okay. Ang mga pari na hindi suspendido, valid and licit ang ginagawa. Pero, ang intensyon ay para sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanilang mga pinaglilingkuran. Ang simbahan, pinapatawan ng kaparusahan ang ilan sa mga kaparian, lalong-lalo na kapag sila'y nakagawa ng malaking pagkakamali, labag sa kautusan ng ating simbahan, labag sa kalooban ng Santa Iglesia, sila ay maaaring masuspindi, ma-excommunicate. Okay? Ngayon, on the part of the priest na inyo po sinasabi, suspendido siya. Ibig sabihin, hindi kinikilala ngayon ng simbahan yung kanyang kapangyarihan. Kaya hindi siya binigyan ng faculty. Hindi siya binibigyan ng karapatan na mag-perform ng public ministry in the name of the church as an ordained minister. And yet, matigas ang ulo niya. Palagi pa rin siyang gumagawa ng kanyang ministry even when it is illicit, even when it is illegal, even when wala siyang faculty. Ginagamit pa rin po niya ito dahil napakatigas ng ulo niya. Ngayon, kailangan po bang mag-suffer yung mga kaluluwa na kanyang pinaglilingkuran? Hindi po. Kaya ang sabi ng simbahan, valid pa rin. Kasi ang iniisip po ng simbahan, hindi yung ministro. No? Dahil ang iniisip ng simbahan ngayon, sa performance of the sacraments, administration rather of the sacraments ng ministro na ito, yung mga kaluluwa ng kanyang mga pinagsisilbihan. Kaya valid pa rin even when it is illicit ang kanyang mga ginagawa. Kasi ang iniisip ng simbahan ay yung kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang mga pinaglilingkuran. No? So, sana ito po'y nakapagdulot ng kalinawan sa inyo para nang sa gayon maintindihan natin saan ba nanggagaling yung ganung pananaw ng simbahan. Saan ba nanggagaling yung ganung kaisipan ng simbahan? Nanggagaling ito sa pinaka buod ng silbi ng simbahan sa mundo. To bring the salvation of Christ to every
person. Yan, maraming salamat po kay Joey. Okay. From 0776, isang mapagpalang araw, Father Cruz, we miss your program for a week. Ask ko lang po kung bakit sa Gospel of John lang matatagpuan ang mga katagang sa pasimula pa'y naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. This can't be found in other Gospels. Please help us understand. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo. Ang mga salita pong ito ay sa John chapter 1, verse 1 and the following verses. At bakit doon lamang po matatagpuan? Kasi si San Juan lamang ang nakapagsulat ng ganitong mga kataga. As simple as that. Sa kanyang mga isinulat. Tandaan po ninyo. Ang mga holy writers natin sa banal na kasulatan, hindi po sinaniban ng banal na espiritu nung sila ay nagsusulat. Para nang sa gayon, maging uniform yung kanilang mga isinusulat. Hindi po ganoon ang atin pong pananampalataya. Ang atin pong pananampalataya ay ganito. Inspired sila ng Espiritu Santo, ginagabayan sila ng Espiritu Santo, pero naandoon pa rin ang paggalang ng Diyos sa sariling kakayahan, talento ng mga nagsulat ng mga banal na kasulatan. Kaya, ang mga malayang paggamit ng talento, talino, kakayahan at kaalaman ng mga nagsulat ay ang binigyan ng inspirasyon ng Espiritu Santo upang sa pamamagitan ng mga ito ay maiparating sa atin ang mga mensahe ng Diyos ang kanyang mga salita. So, ito po yung ating pananampalataya patungkol sa pagkasulat ng banal na kasulatan. Kaya, marahil, kaya si San Juan lamang nakapagsulat ng mga pananalitang ito kasi ito'y bunga ng kanyang sariling talino at taglay na talento. Bunga ng kanyang sarili din namang pagninilay at ng kanyang pagdarasal. At sa mga ebanghelyo, katulad ni Marcos, ni Mateo, at ni Lucas, hindi po nila marahil naisip ang mga bagay na ito. Kasi ang kanilang intensyon ay iba din. Ito yung pangalawang bahagi naman na maaari din natin pag-usapan. The intention. Okay? Yung intention ng sunulat ito ni Juan para maipakilala sa atin na sa simula't-simula pa talaga naandun na si Jesus. Even before the creation of time, Jesus is already there as the Word. Ngayon, yung mga ibang ebanghelyo naman, ang intention lamang nila, iikwento yung simula ng pagkapanganak, di ba? Yung bago ipanganak, yung tinatawag po nating annunciation, okay? Yung mga events na nangyari bago ipanganak, yung kay San Lucas, tapos kay Marcos at kay Mateo, yung kwento ng pagkapanganak ni Jesus, kwento ng kanyang pagkabinyag hanggang sa pagtuturo niya sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Yun lang yung intention din naman nila. So hanggang doon lang din yung gusto nilang ikwento. Pero si Juan, gusto niyang sa simula't simula ay makapagsimula siyang makapagkwento patungkol kay Jesus. Kaya nga hindi ito matatagpuan sa lahat ng ebanghelyo kasi may iba't ibang mga focus din. Yun yung pakatlo. Ang mga writers ng Gospels, ang focus nila ay ayon sa kung sino yung audience nila. Okay? So, yung mga audience, marahil ni Juan ay yung mga nagtatanong, sino nga ba talaga si Jesus sa simula't simula pa? Iba naman yung audience ni Marcos. Iba din naman yung audience na gustong kausapin ni Lucas. At ganyan din ni Mateo. So magkakaiba din sila ng audience. Ayon din sa mga pangangailangan ng mga audience at yung mga itinatanong nila. So yun yung marahil mga bagay na maaari po nating maisagot sa inyo pong katanungan. And so last question, dahil kulang na po tayo sa oras.
Is it true, Father, that there were 80 plus books ng gospel at 4 lang pinili ng Roman Catholic Church dahil ang nais lamang ng church ay yung pabor lang sa inang simbahan? Tama po. Maraming mga ibang mga versions ng gospels. At 4 lang ang pinili ng Roman Catholic Church kasi yung papabor lang talaga sa inang simbahan, sa pananampalataya na totoo ng inang simbahan. Yung ibang mga gospels hindi naman nagpapakita ng puro, totoo at malinis na pananampalataya. Gumawa na sila ng mga legends and myths about Jesus at nagkwento sila ng mga imposibleng mga bagay na nangyari dahil ito yung mga kathang isip lamang ng mga writers ng ibang mga gospel books. Pero ang faithful lamang sa pananampalataya ng inang simbahan at papabor talaga sa pananampalataya na puro at totoo na minana ng simbahan mula sa mga apostol ay yung 4 na ebanghelyo. Kaya't yun lang ang mga ebanghelyo na kinasihan ng simbahan bilang inspirado na maging bahagi ng banal na kasulatan. Dahil ipinakita ng Espiritu Santo sa simbahan sa proseso ng pagpipili ng mga ebanghelyo na ang 4 lamang na ito ang mga karapat-dapat. Dahil ang 4 lamang na ito sa gabay ng Espiritu Santo ang inspirado. Yan. So yun po yung atin pong kasagutan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pong pakikibahagi. Sana magsama-sama po tayo muli sa mga susunod na live broadcast ng atin pong himpilan. Yan po ay araw ng bukas. Okay? So ito pong muli si Father Raymond, pansamantala na nagpapaalam sa inyo sa pamamagitan ng pag-iiwan sa inyo ng isang pagbabasbas. Tanggapin ninyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.